Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for January 8 to 14, 2023. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay and pa-follow like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Ayan, let's see Virgo, what's up, what's coming to you this week for Virgo. Oh, time to go. You are letting go of something or leaving. Meron kang iniiwanan na situation. This can be a relationship, a trabaho, career, business. You feel like, ito na talaga yung tamang panahon para umalis doon. Pwedeng, you still hold on to this for a long time. Parang sinubukan mo magstay, but ngayon, you realize na it's time na. Kailangan na talaga. You have the High Priestess. You have learned a lot from your experiences. Mas nag-mature ka ngayon. Alam mo na may mga bagay na hindi talaga magwo-work para sa'yo. And you finally accepted that. There's a lot of spiritual awakening in you. May mga sleepless nights, hindi naging madali para sa'yo to. But, hinaharap mo to ng may lakas ng loob. I see some arguments, merong pag-aaway, may mga feelings ka or gusto kong sabihin na hindi mo pa nailalabas. And you're still working on it. Meron ditong betrayal of your trust, conflict with someone. Merong gusto na parang pataasan ng kung sino yung mas magaling, kung sino yung pataasan ng pride. Some of you masyadong naging stressful itong situation na to. Betrayal of trust ng isang tao na malapit sa iyo. But you know what? Hindi naman laging ganito, no? Hindi laging may darkness, hindi laging may problema. You will rise up, okay? With the Sun card here, ito na yung umaga, no? Meron ng clarity, meron ng bagong buhay na open for you, a new path. So you are leading towards that direction. Merong bagong opportunity na mag-open up para sa'yo. As long as you're willing to leave everything behind na sa tingin mo is no longer helping you in your growth. Yeah, you have the Lovers. I also see you entering a new endeavor. Pwedeng bagong kontrata, bagong buhay, some of you, a new relationship, a new connection, a new responsibility, a new commitment. Yes, you are moving on, you are moving forward. Yung iba sa inyo, mabilis na movement, no? Pwedeng, for the longest time, nagtiis ka, sinubukan mong magstay sa trabaho na yan, sa relationship na yan. Kumbaga, sinubukan mo talaga. But, eventually, you realize na you deserve better. And now, binibigay mo yung better na yan para sa sarili mo. This is a major decision. You have the Nine of Pentacles. Actually, this is the best decision na magagawa mo for this year. There's a lot of success coming in for you. With the Nine of Pentacles, Page of Pentacles, mga bagong kaalaman to Oo, you will be reinventing yourself and you will find more success din sa mga bagong path na susubukan mo, bagong landas na iti-take mo. Kumbaga, blessing in disguise. Yes, nagkaroon ng challenges, ng problema. But, yan yung way ng universe para i-redirect ka. Na sabihin sa'yo na, oops, hindi ka magiging successful dyan. Hindi yan para sa'yo. Hindi ka makakahanap ng fulfillment dyan. So, dito ka. So, minsan kapag yun tinatanggal sa atin, akala kasi natin, para sa atin na yun. But, may mga mangyayari para makaalis tayo doon. And for some of you, you are already in the process of accepting na may mga bagay na hindi talaga para sa'yo. And ngayon, nililid ka kung saan ka mas magiging successful.
mas malakas na rin ang loob mo ngayon with the Sun and Aries in the first house. You know how to take care of yourself. Alam mo ko rin kung paano mo ipagtanggol yung sarili mo. Saturn in Leo in the 5th house. A lot of learnings. You are becoming more matalino, wais, no, sa paggamit ng resources mo. You have the Moon in Sagittarius in the 9th house. Some of you magpapakalayo-layo, no? Pwedeng you will try different route, ibang landas na kung saan lalayo ka sa mga tao na dinisappoint ka. But of course, with proper caution, mag-ingat pa rin. Kumbaga, mas alam mo na ngayon kung paano mag-navigate ng buhay. You have learned so much from your past experiences. And yun yung magiging guide mo para ma-protectionan yung sarili mo kung meron mga magte-take advantage of you. Ano, 'di ba? Watch out. Especially in your finances and your career. Be careful who you deal with your finances. Wag mo nang basta-basta mag-invest or papasok sa isang business nang hindi mo talaga siya kabisado. Kasi pwedeng magkaroon dyan ng challenge. Pero minor lang naman to. I think part naman yan ng buhay natin na meron tayong mga pagkakamali, mga wrong decisions na nagli-lead sa atin sa mga bagong matutuklasan natin, discovery about ourselves. Yung iba sa inyo, meron kayong ayusin sa inyong workstation, sa trabaho ninyo. Ang maganda lang dito is alam nyo kung paano maghanda. You know how to prepare yourself from the unforeseen events. So, pag may mga plano kayo, hindi lang plan A, meron ka ring plan B, plan C. Para pag hindi nag-work yung isa, you can tap into the other plans that you have. Okay? So, someone is interested in you, wants to get to know you. Titingnan niya kung saan ka nagpupunta. So, if you are in a relationship right now, be careful. Pay attention sa mga red flags ng person that you are dealing with. And unahin pa rin yung sarili, no? Hindi ibig sabihin nun na selfish ka because you are only focused on yourself. Ibig lang sabihin nito na above anything else, yung sarili mo muna ang uunahin mo na mahalin, i-accept. Kasi minsan may mga tao talagang magte-take advantage of your kindness, lalo na pag nakikita nila na parang you are so into them, no? Na inaabuso, nagiging prone sa abuse dahil sa akala nila you will do everything for them. So that's why you have to pay attention sa mga red flags na yan. I also see you traveling with someone, having a good time. Pwede ring meron ditong inaalam kung ano nangyayari sa buhay mo. So be careful in posting things on social media. Kung hindi mo kayang pigilan, i-delay mo na lang yung posting para hindi ma-jinx ng iba. Okay? So, that is your reading, Virgo. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Virgo. See you again.